We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Siyam na lunadan, inarado kan sarong trailer truck sa Lupi, Camarines Sur. Babae gadan makalis araduhon nin quarry truck an sa indang tindahan sa Legazpi City. Asin, Bicolana, laog sa top 10 kan April 2024 Physician Licensure Examination. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Siyam na lunadanan nakaparada sa gilid kan National Highway sa Lupi, Camarines Sur, inarado kan sarong trailer truck. Imbweltong trailer truck, nawaran subuot nin preno. Mantang lima lugadan sa banggaan kan sarong truck asin SUV sa Libmanan, Camarines Sur. Tutukan sa report ni Chris Novello. Siyam na lunadan ang inarado kan sarong trailer truck sa National Highway sa Barangay Belcruz, Lupi, Camarines Sur, Kasuudma. Kinababalian inikan mga garong, motorsiklo asin AUV na napag-aramang nakaparada sa gilid kan tinampukan naraduhon kan truck na pasiring kuta na sa Naga City. Sa pag-imbestiga kan kapulisan na waran ng preno ang truck kaya nangyari ang aksidente. Pero mga more or less 500 meters po ang isinagasa po doon. Mula po sa taas, kaya nasagasaan po yung siyam na bihikulo doon. Maswerteng mayo man ng nakulugan sa insidente. Pigalat pa kan kapulisan kung masunod ng kaso iagin na sa areglo kan mga may sadiri kan ng beltong lunadan ang insidente. Nangapod naman ang mga otoridad na ibitaran ng pagpark sa gilid kan tinampo. Check natin ng Globaget. Ano po, alam naman po natin ng Globaget. Lahat po ng part sa ating sasakyan na i-check lalo na po ang preno, engine, para po masigurado po natin na wala po tayong hindi po tayo makapag-encounter ng aksidente sa daan. Sa ngunyan, pigukuanan panin pahayag kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang mga imbweltong persona. Sa Libmanan, Camarines Sur, 5 lugadan sa nangyaring banggaan ng truck asin SUV sa National Highway sa Barangay Bigito Nuevo kan nakaaging aldaw. Opposite lane subutan direksyon kan duang lunadan hasta pagabot sa lugar kan mangyari ang aksidente. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa nangyaring insidente manta nagpaparay pa sa ospital ang mga biktima. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Saro gadan, saro irido makalis makabanggaan sarong truck sa tindahan sa Legazpi City. Tutukan sa report ni Rosie Nieva. Gada ng sarong 36 anyos na lalaki, mantang irido ang 66 anyos na inaakaini, makalihis makabangga ang truck sa indang tindahan sa Barangay Mabinit, Legazpi City kan Abril 18. Sigun sa report kan kapulisan, kargado ang truck nin quarry materials alagad pagkabot sa nasambitan ng lugar, nawa ranin kontrol ang lunadan hasta sa inrado kaini ang tindahan kung sa inagkataon na yaonan mag-ina. Nagsapo nin lugad sa lawas ang ina, mantang binawian nin buhay ang aki, makalihis maipit ka natumbang truck. Na lang may 2 minuto. Diretso, natambunan. Nagsapo man nin lugad sa lawas ang driver kan truck, bigso na naman ini sa ngunyanin kasong multiple injury, homicide asin damage to property. Ang unahang parte, ang gumang ang truck, nahulog ini ang kausa, ang pagbalanda na, kasi rin dumaan sa pagbalanda. Mientras tanto nangapudan man ang mga otoridad sa mga driver kan lunadan na magluway-luway sana sa pagpapadalagan nganing malikaya na ang mga siring na aksidente. Siguro sa mga drivers, mga truck drivers ng quarry, dapat pag sa barangay, bakwaro kaya ang pagpadalagan nila. So dapat luway-luway lang. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.
Nasa 58 barangay sa Banwaan, Canlabo, Jose Panganiban, asin Paracale, Camarines Norte ang posibleng maapektaran kan manual load dropping kan NGCP katakod kan red asin yellow alert status sa Luzon Grid ngunyan na aldaw. Sa abiso kan Camarines Norte Electric Cooperative, kung mapadagos ang manipis na supply kan kuryente, posible subuot na magkaigwanin sa rong oras na manual load dropping at siya na alas 7 nin banggi sa nasambitan ng mga apektadong banwaan. Sigun sa Kanureco, pwede man nakanselahon ang nasambitan ng schedule and kasong magrahay na ang kondisyon kan power system. Sa ibong kaini, nangapudan man ang kooperatiba sa publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente. Benta kan mga street vendors sa syudad ni Naga bigla subuot naging malaymay kan maglaog ang mainit na panahon. Ang iba pang detalya kaiyan, aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, sa ordinaryong mga aldaw, din nawawaranin para bakal itong mga pigtitindang kakanon sa gilid kan tinamputa, apwera sa barato, makabasog naman. Alagad sa tao kan mainit na panahong ini, dakula daan diferensya sa saindang dilihensya. Sa may porsyon na inikan Cáceres Street sa kasentrohan kan syudad ni Naga, nagpupwesto ang 44 anyos na sibong para magtindanin prinitos na butse kan manok asin calamares. Digdidaa kaya ang dakol na tao ta magkataraid sa naan mga establishmento. Alagad poon kan Pebrero, kan magpuon naman ang mainit na panahon. Narisa niya daang biglang luyaman ang sa indang bentahan. Ipikita para bakal, mayroong katao-tao. Guro init. Kung dati nakakatipon si Bong nin labi 3,000 pesos sa pagtinda. Ngunyan, swerte na daa kun maka 2,000 pa. Miski nga ni ang mga palamig na iyukutang panghali nin paha sa arasas ngunyan kan panahon. Malay may mandaan bentahan. Pag mainiton po kaya ang mga tao, dahil maray nagluluwas. Dati mabinta kami mga 1,000, mga ano na lang, 700. Mainit na pansit, luglog, kinalas, turon asin ginirisman ang pigtitinda ni Nanay Eliza. Mapresko na nga ni ang sa indang pwesto sa may Civic Center. Alagad bako na daarog ka na kaaging taon ang bentahan ninda poon kan Pebrero. Basta pag summer, arog talaga kayo. Mainit talaga, mainit kaya. Grabe ang ano sa mga tao. Epekto. Kahit pa paano may pang-araal daw pa man. Nakakakuha pa man pang-araal daw. Piglili kaya na sa naman ni Nanay Eliza na magpreparan nin sobrang mga sangkap. Nganing mayo manin masayang. Ang preskong pansit para sa luglog kinalas. Pigluluto sa mainit na sabaw kung igwana sa naman ni nag-o-order. Dahil naman dakit nag-iisipang magribay na muna nin mga panindaan, mga paratsenda na maswak duman sa mainit na panahon. Taan arog kay kaining sitwasyon, nag-aagi sa naman da sa pagnenegosyo. Asin posibleng sa mga masunod na bulan o sa mga masunod na aldaw, magmaray naman o magbalik na liwat an sa indang magayon na bentahan. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Sa Rugadan, duwa iba pa arestado na pigtutubudang mga miyembro kan rebeldeng grupo sa nangyaring enkwentro sa Kamalig, Albay. Uyan report ni Don Jimenez. Sa Rugadan mantang duwa na arestado na pigtutubod ang mga miyembro kan rebeldeng grupo sa nairehistrong engkwentro sa barangay Magogon, Kamalig, Albay. Apwera kaini na kumpiskar man ang manlain-lain ng mga high-powered firearms sa follow-up operation sa barangay Panoypoy kan kaparehong Banwaan. Sa report kan PNP, pigberipikar subuot kan mga otoridad ang report dapit sa presensya kan mga rebeldeng grupo sa lugar, alagad na puliini sa haros 30 minutos nariribayan ning putok nin badil. Mayo man ni nakulugan sa parte kan tropa kan gobyerno, alagad nagpagirumduman giraray si Police Brigadier General Andre Dizon na pirming maginrigmat ang mga ini sa gabos na oras. Mga pulis natin palagi silang alerto at dapat ready to fight palagi. Huwag magkumpiyansa kasi ang ating kalaban ay sanay sa deception. Yun ang kanilang technique. Sa Roma na dating miyembro kan rebelding grupo ang voluntaryong nagsuko sa mga otoridad sa Camarines Norte. Kasabay kaining pigsurrender ang sa iyang mga darang armas. Nangangapodan man ang mga otoridad sa mga miyembro kan rebelding grupo na magbalik loob na sa gobyerno, asin bukas man subot ang mga programa na makakatabang sa saindang pagbabagong buhay. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Haros day makatubod si Dr. Elica Yem Loma Arcilla na naggraduar sa Bicol University College of Medicine. Asin residente kan Kamalig, Albay,
makalihis na makapasar sa Physician Licensure Examination 2024. Sa resulta na pigpaluwas kan PRC out of 3,434 examinees. Nagtapos si Arcilla sa 10th spot na igwang rating na 86.92%. Sigun kay Arcilla, di iman naging madali ang sa iyang mga pinag-agihan antes nakuha ang nasambitan ng trayumpo. Mayo pa subuot siyang plano na magtrabaho abroad, hulitam maut kaini na maserbihan an sa iyang mga kababayan. Proud man ang lokal na gobyerno kan Kamalig, kung saan nakatalaan man ining magtaonin pagbisto asin cash incentive huli sa pagdara kaininin onra sa bilog na banwaan. Sa mga junior, sa mga susunod at sa mga nagpa-plan na mag-medicine, tuloy lang para sa pangarap, aral, tsaga. Kung passion mo talaga yung medicine, go for it. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kasabay kan mainit na panahon, iyuman ang na-e-experiensyang wala tuong power interruptions sa man iba-ibang parte kan Kabikolan. Katakod kaiyan, kumusta unta ang sitwasyon kan operasyon asin ang supply kan kuryente kan Kasureco 2 sa pakikipag-ulay ta live Kirinir Bukay. Ang tagapagtaram kan nasambitan ng kooperatiba. Diyos marhay na hapon po, Sir Renier. Good afternoon, Kate. Since sa Gabos po, nagdadalan mo niya na pagkahapon. Yes, Sir Renier. Ano po ang kausa kan mga power interruption ta, kan mga nakaaging aldaw? Opo, bali, igwa po kitang duwang klase kang power interruption. Inot po itong scheduled power interruption and ang panduwa po kayan itong unscheduled power interruption na kung saan ang mga nanonotaran tangunyan and majority kang mga nangyayari po ngunyan na pagwara kang kuryente, ito pong mga day naka-schedule o emergency. Ninhuli po dara kay ining init kang panahon na namamatian tangunyan and naglalangkaw po si demand sa kuryente kan sa tuyang mga member consumer owners. Naapektaran po si sa tuyang mga distribution transformer as in si linya po mismo kang kuryente as in electrical hardware materials na nakakabit po sa tuyang distribution system. So in short, sir, posible pa din ba ang mga pag-brown out sa taho kaining mainit na panahon? Opo, dakulaon po ang posibilidad, Kate, na mangyari na magkaigwa po kita ng scheduled and unscheduled power interruption. Lalong-lalo na po pirmi pong nakakabali ang Kasureco 2, igdi po sa yellow as in red alert, hali po sa advisory kang National Grid Corporation of the Philippines na kung saan pwede po yan magdara sa satuya ng mga series of power interruption. Kung igdi man po ang pag-uurulayan ta sa area coverage kan sa tuyang kooperatiba, may mga nare-respondihan man po kita na mga overloaded na mga common and distribution transformer. Dara po kaining init kang panahon and nagdulobo po and nagdudoble po ang nakukonsumo pong kuryente kan sa tuyang mga member consumer owners. Sir, ano ang mga paagi tanganing malikayan na magkaigwaning kakulangan sa supply kan kuryente ang bilog na Kasureco 2? Opo, as early as 2023, fourth quarter po, nagsasagibo na kita ng mga programa sa pag-abot po sa linya kang kuryente. Kabali na po dyan itong ginigibot ang transformer load management and si corrective and preventive maintenance and nagkaigwaman po kita ng coordination duman sa may mga sadiri ng private transformer na kung saan tig-encourage ta na magsagibo sinda ng maintenance kan sa indang mga transformer. Tadakula po ang may tatabang kaini. And sinasabayan ta pa po yan kay itong mga clearing of lines dahil once pong may makatama sa linya kang kuryente ning mga sanganing kahoy, dakula po ang nawawara kay na kuryente sa satuyang supply. Kaya dakula po ang maitatabang po kayo ng ginigibukan sa tuyang kooperatiba para at least makatabang na magkaigwa po kita ng pagtitipid o sakto po na pag-conserve kang sa tuyang enerhiya.
Oo, sir, sabi mo nga ni po, ginigibuman ka na kooperatiba, ang gabos. Tanganing dai magkaigwan ng brownout. Ano po ang pwedeng gibuhon kan mga member consumers tanganing makatabang sa pagpreserbar kan kuryente urog na sa mga panahon na ini? Opo, sa simple Kate na pagpundo, as in pagtanggal kay itong mga appliances na dahil man ginagamit, si pagpundo kang ilaw, as in siguro sa ngunyan kay napapanahon ka Kate, itong pangapudan na tamang paggamit ng kuryente na mayo pong aksaya sa pagsunod po duman sa satuyang pangapudan na maggamit po kay itong mga appliances na sa during o luwas duman sa nakatalaan na peak load hour, dakula po ang maitatabang kayan Kate sa satuya para makatabang kita sa pag-conserve po kanya enerhiya ngunyan na napapanahon po pati permi po kitang nakakabali hindi sa yellow as in red alert po. All right, Jos Mabalos po, Sir Renir Bukay kan Kasureco 2. Nasa 4 na hektaryang kaduduutan na danyaran kan nagbungkaras na grass fire kasudma sa Kanakman, Camarines Sur. Ang iba pang fire incident sa rehiyon, tutukan sa report ni Chris Novello. Marikas na nagdakupan kalayo sa nagbungkaras na grass fire sa kaduduutan na ini sa Barangay San Vicente, Kanakman, Camarines Sur, kasuudma. Ang pirang residente nag-bucket relay na ngan isa ng maapulaan kalayo. Padagos pang pigaram kan BFP Kanakman ang kausakan kasulo na nakadanyar sa maabot sa 4 na hektaryang kaduduutan. Dahil magpara sulo ning basura or anything sa luwas. Inot na inot. Kaya talagang iyo man lang ang makaka-trigger kayan ang pagsusulo ning basura. Nagbungkaras man ang sarong grass fire sa compound kan sarong eskwelahan sa Naga City. Daya man naglakupan kasulo na tulos man na naapulakan mga otoridad. Huli man sa mga sinulong basura, naglakupan kalayo sa mga alang naduot. Hasa sa nadamay ang mga kawayan sa Borabod Street, Kabihan, Vera Catanduanes kan nakaaging aldaw. Tulos man ining naapulakan kabuuan kan BFP Birak asin sa tabang kan ginibong bucket relay kan nagkapir ang residente. Sa pag-imbestiga kan BFP Birak, nasa 3,100 square meters kan lugar ang nadanyaran kan kasulo. Dito po sa bayan ng Birak, may pit pong pinagbabawal ang pagsusunog ng basura. So, kung magsusunog, kung magano man po tayo, kailangan bantayan natin. Kay Banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, dakulang parte kan nasyon ang makakamate nin maarasahas na panahon huli taapwera sa mayong nagdadanay na weather disturbance. Padagos man ang epekto kan ridge kan high pressure area. Bakong arog kan low pressure area, magayon ang panahon na dara kan ridge kan high pressure area huli ta mas dikit na panganuron sana ang nabibilog. Magiging maarasahas man sa iba pang parte kan nasyon huli sa padagos na naguhuyop na easterlies. Basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa nin uran sa Bicol Region, alagad kaipuhan man giraray na maging alerto sa posibleng localized thunderstorm sa hapon o banggi. May tsansa nin uran sa iba pang parte kan nasyon, urog na sa Mindanao, kaya mag-monitor po kita sa updates. Mga kapuso, mapuun na ang bagong proof of purchase promo kan GMA ang Kapuso Big Time Panalo. Mga parabakal o sari-sari store owners ang pwedeng magpadaranin entries asing may chance na manggana nin dakulang mga papremyo. Over 8 million pesos ang ipapanao, kabale na ang 1 million pesos para sa maswerteng parabakal asing sari-sari store owners sa Grand Draw. Dapat naman na antabayanan ang dance music video kan network promo kay banan ang mga matitibay na athletes gikan sa mga member schools kan NCAA. Unofficial sending of entries mapuun sa Abril 27 asing madurar hasta July 5, 2024. Apara sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, pwede naman maghulog nin entries sa select outlets kan Pure Gold nationwide. Mag-ingat po kita sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Magantabay sana sa GMA o magbisita sa official Facebook page asin microsite kan GMA promos para sa complete mechanics asin announcements. Ini
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Misi sa banwaan in Buhi, Camarines Sur, gadan makalis pagsasaksakon kan sa iya mansa ng mister. Selos nahihiling na motibo kan mga otoridad sa krimen. Mantang hot pursuit operation sa sospek, nagpapadagos pa. Tutukan sa report ni Chris Novello. May mga bakas panin dugo sa luwas kanharong na ini sa Barangay San Jose Salay sa Banwaan in Buhi, Camarines Sur. Ang mga dugo hali sa 30 anyos na misis na pinagsasaksakan sa imansa ng mister. Malaunanin maagahon kasuod ma. Ang pagtubod kan kapulisan asin man kan pirang residente sa lugar nagkaigwan ng relamagan sa pagultanan kan sospek asin man kan biktima asin pagabot nga ni digdi sa kanasubot inundayan ng saksak kan sospek an sa iyang mismong misis. Sa pag-imbestiga kan mga otoridad, may nadawag subot na kumusyon sa loob kanharong ang pirang residente sa lugar. Din magagawa pag matinong wala silang yung lalaki sa asawa niya. Di yun pwedeng magagawin na ganun yung gawin sa misis niya eh. Parang ganun na nga po kasi gawa nga ng yung base sa yung SIM card inihingi. So siguro gustong baka gustong tuklasin ng lalaki yung SIM card ng babae. Paswerteng maisarong ang tulo-aki kan mag-agom kan mangyari ang krimen. Sa presente mantinidong at large ang suspect sa krimen asin padagos ang pigokondusir na hot pursuit operation kan mga otoridad. Nakipag-coordinar naman subot ang Buhi MP sa iba pang police station sa probinsya para madakop ang nasa likod kan krimen. Yeah. SOP naman talaga yan. At ngayon nga, may mga pupuntahan pa kami lugar na pwedeng puntahan niya. Kay Baran si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Gadana kan madukayan ang sarong 18 anyos na lalaki sa Maharlika Highway sa Barangay Buhatan, Sorsogon City, Banggi kan Abril 18. Sigun sa kapulisan, igwanin tama nin bala nin badil sa daghan ang biktima na naging rason kan sa iyang pagkagadan. Sa ngunyan nasa kustodiya na kan kapulisan ang 15 anyos na suspetsado sa krimen. Nakuha naman kan PNP ang sumpak na ipinutok kaini sa biktima. Sigun sa PNP, nagpuon ang iwal kan mag-ibong nalado huli sa agawanin kopya na napuli sa pikunan. Padagos man na pigkukuanan nin pahayag kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang pamilya kan nasambitan ng biktima. Mandigdi ng ebidensya, yan naman na digdi ng suspitsado, pero padagos pa po ang sa tuyang pag-lansar kang mga kaipong dokumento ng ani pong masangatan tanggaso ang imbultong minor de edad. Coral Reef sa kadagatan kan Masbate City, Nadanyaran, makalihis magsadsad digdi ang sarong barko. Uyan report ni Rosie Nieva. Sarong barko ang nagsadsad sa may Robredo Boulevard sa Hampangkan Mangrovetum nakabali sa pagkukonsiderar como Marine Protected Area sa Masbate City kan Abril 16. Mayo man inakulog ang persona sa insidente. Alagad nagkondusyon nin assessment ang mga otoridad sa lugar kung sa inadiskubre na may mga coral reefs ang Nadanyaran. Sigon sa CDRRMO, posibleng dai kabisado kan kapitan kan barko ang lugar o tiba dai na kaininakoa ang tamang agihan. Doon sa video na kinuha underwater na may patches of corals na naapektuhan. So siguro ito'y dapat din nating matingnan sapagkat siyempre alam nyo naman ang importansya ng corals sa ating kadagatan. Sigon sa PCG Masbate, kaipuhan muna na magpaluwas ng Certificate of Seaworthiness ang opisina kan Marina antes liwat na makabiyahe ang imbeltong barko. As of now sir, nasa port siya sir, naka-suspendido muna sir hanggat hindi pa tapos sir yung ginagawang diving ng sa Marina sir. I-check pa kasi nila yun sir kung may problema ba sir. Dai na naghampang sa kamera ang imbeltong shipping lines, alagad sinabi kan mga ini na pig sa iraruminda sa suspensyon ang kapitan kan barko asin hahalato na sa naninda ang findings kan Marina. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.
Good news para sa mga motorista ang posibleng magsabat sa masunod na semana. Igwa kaya nin piglalaoman na rollback sa presyo kan mga produktong petrolyo. Sigun sa Oil Industry Management Bureau kan Department of Energy, posibleng maghuro sa ang presyo kan diesel sa 60 centavos hasta 85 centavos per liter, mantang 60 centavos hasta 80 centavos per liter naman ang pwedeng ibawas sa kerosene. Alagad ang gasolina, posibleng maglangkaw giraray sa 40 centavos hasta 60 centavos per liter. Ang nasambitan ng projected oil price adjustment basado sa 4-day trading asin pwede pang magbago. Day sa na mahihiling ang mga kawayan sa sarong hardin sa Antipolo. Madadangog manini huli sa mga tampok na bamboo instruments. Kung ano yan, aramon ta sa report na ini. Gikan Metro Manila, pigdayo pa kan grupong YMCA Manila Gold Triangle Club ang Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City, tanganing purbaran ang bamboo organ kaini na makukuasa sa Indang Bamboo Museum. Ang bamboo organ napakaganda at authentic talaga at saka first time to see a real bamboo organ. Makalis ma-enjoy ang pagtugtog gamit ang bamboo organ, pinabilib man kan YMCA Himig Kawayan Angklung Ensemble ang gabo sa pagtugtog ng angklung. Sarong Indonesian musical instrument na gibo man sa kawayan. Ang kada sarong angklung instrument nakakagibo nin tanog kan sarong musical note. Pampahaba ng buhay, bawas stress. Music is the language of the soul and this is part of our language. Playing together, expressing ourselves, makes us happy. Ang galing nila. Talagang very interesting. Actually, sabihin ko kami, mag-produce na kami ng mga angklong. Sigun pa sa manamiento kan Carolina Bamboo Garden, mawut nindang maipahiling na ang kawayan, bakusan ng pang-arte sa singkultura, kundi pwede man na pang musika. Nagkakanta kami rito ng bamboo seminar twice a year, March saka October, para malaman nyo kung ano pa yung ibang kahalagaan ng bamboo. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta halos sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matrix. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Happy weekend mga kapuso. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.